Napalis ang asim sa mukha nito, pinalitan ang ngiti at tumingin sa naghihintay na waiter. Sinabi niya lahat ng sinabi ko, saka umalis ng waiter para ihanda ang pagkain namin. Hindi ko alam na mahilig ka sa seafoods. I expected puro isda ang i-order mo. Hirit nito na tinitigan siya ng malalim. Nahihiya siyang umisi. Hindi naman masyado. Iniisip ko lang na mahilig kayo sa seafoods. Actually, I'm allergic to seafoods. Amin ito. Para siyang sinampal ng salitang allergic. Puro seafoods in order niya. Nagpanik siya at akmang tatayo para palitan ng pagkain. Ngunit pinigilan ni Elliot ang kamay niya. Kinuryente siya na maramdaman ang mainit itong palad sa taas ng kamay niya. Pinakawalan niya ang malakas sa tibok ng puso. Ibibigay ko ang buong lobster sa'yo. Pangatwiran nito habang natatawa. Sasagot sana siya nang tumunog ang cellphone nito. Wait, it's an urgent call, sabi ni Elliot matapos sulyapan ang screen. Tumayo at iniwan siya mag-isa. Nalumo siyang sinubsob ang sarili sa lamesa. Ilang sandali, sumandal siya at sinisipa ang paa sa sahig. Parang gusto niyang matunaw. She can't handle herself in front of him. Natatakot siya sa bawat ikikilos niya kapag kasama ito. No, she need to focus. Ito na mismo nagbibigay ng oportunidad sa kanya para akitin to. Maya-maya, napansin niya ang dalawang anino na nakatayo sa gilid niya. Nang inangat niyang ulo, nasa lubong niyang lumiliyad ng mga mata ni Shara at Euphemia. Anak naman ng tokwa, mapapaeksena na naman siya. How dare you seduce my brother, you damn bitch! Nailagay ni Elliot isang kamay sa bewang, samantalang hawak ng isang kanyang cellphone na nasa tenga niya. Pumesto sa nakatagong anggulo ng restaurant matapos iwan si Rose. Of course, I'll send over the revised proposal right away. Aniya habang nakatingala sa kisame. Thank you for your patience. We're committed to making this work. Binilik agad sa bulsa matapos ang tawag. Umikot siya para babalik ng table. Nakatuon ang tingin sa baba kaya hindi niya napansin na may papasalubong. Halos matumba sa lakas ng impact ng banggaan nila. Inawakan siya ni Sirius, ang kaibigan niya at may-ari ng restaurant. Watch out, dude! Dagli nito. Inayos ang sarili at seryosong tiningnan si Sirius. Nakangiti itong halos mawala ang mga mata. Elliot, it's been a while. How's business? Sirius boomed, his deep voice cutting through the restaurant's ambient noise. Busy as always, just managing the usual whirlwind. Siwalat nito sa nakaarkong kilay. I did not expect you to be here tonight. May konting aberya lang sa branch na to. Tugon nito na kinamot ang pisngi. Kamusta na pala yung secretary mo? Elliot waved a hand dismissively. She's fine, just a little shaken, but she's not letting it affect her work. There's no need to worry. Glad to hear it. She's a tough one, I bet. My employees are like me, you know? Mayabang ng wika. Para nagkaka-interest na ako kay Rose. I like brave women. Pabirong saan nito? Saglit siyang nilamon ng inis. I warn you, never commit my employee. She is mine. Find yours. Oho, nagbibiro lang. Tsaka anong pamain-main dyan? Possessive ka sa mga employee mo. Sarkasikong saan ni Sirius. Bumuga siya ng hangin. Nafa-frustrate nang wala sa oras. Mabuti pang layasan niya agad to bago siya maubusan ng pasensya. Think whatever you want. Mauuna na ako. Mabilis niyang tinalikuran to. Papalapit siya sa table nila na matanaw ang dalawang bulto ng babae. Si Euphemia at Shara Elizabeth ang kausap ni Rose. Hindi simpleng pag-uusap kundi puno ng pang-insulto at pagtatangka. Nakatayo si Rose, nalilito habang kaharap ang dalawa. Binilisan niyang hakbang para pigilan si Shara nang itaas itong water goblet subalit di niya naabutan. Tinapon itong tubig sa mukha ni Rose. Nanlaki ang mga mata habang basang-basa ang mukha. His heart pounded with anger. He stormed over to the table, his jaw clenched. Shara, what in the world do you think you're doing? His voice cut through the restaurant like a blade. Di niya ininda ang matuon man sa kanilang atensyon ng lahat. Inangat ni Shara ang ulo para salubong sa kanya ang marinosente nitong mukha. Just having a little fun. Fun? You've crossed the line. Don't ever let me see you again do something like this. If you show your face around me or my associates with much disrespect, I won't hesitate to make sure you regret it. Pumesto sa harap niya si Euphemia na mukhang puppy. Balak makisawsaw.
Kuya, please, let's not make a scene. Di mapigil ni Elliot ang pag-aalala kay Rose kaya binaling ang atensyon dito. Okay ka lang ba, Rose? Okay lang po ako, sir. Don't worry po. Sabi nito habang tumatango-tango pero nasa ekspresyon ng sakit. Bumaling siya kay Shara, tinapunan nag-aapoy ng tingin at puno ng babala. Get out. Don't come back. Not here. Not anywhere near me. With that, inalalayan niya palabas si Rose. Gumana ang pagiging protective niya. Para tong perlas na kailangan niyang ilayo sa mga magnanakaw. As they moved to a quieter part of the restaurant, he glanced back at his sister and Shara, the latter now slinking away with an indignant huff. Huminto si Rose. Nag-aalala siyang tiningnan. Sir, para naman yung in-order natin. Lihim siyang napatawa. I will take it out. Sa kondo ko na lang kakainin. Saad niya. Bumuntong hininga si Rose. Inayos ang sarili. Sir, thank you. At pasensya na sangkot na naman kayo sa ganong eksena. Ako dapat mag-sorry sa'yo on behalf of my sister. You don't have to deal with this kind of behavior. I'm sorry for what happened. If you need anything, just let me know. Sabi niya na may pag-aalala. Sa iba, madalas at matigas seryoso nitong ekspresyon. Nahihiyang ngumiti ang dalaga. I appreciate it, sir. Saglit siyang natigilan. Hinawi ang hiblang tumakip sa mukha nito at inipit sa tenga. Binaba ang tingin sa kumikintab at mamula-mulang labi. There is an urge to kiss her and he can't help it. Nilayo niyang sarili bago pa magawa ng salanan. This is too much, bulong niya. Sumalpok ang kilay ni Rose. Puno ng kalituhan na ekspresyon nito. Wala yon. Tara, ihahatid muna kita sa sasakyan. Tumungo na lang ang sekretary niya. Di nagatubiling o sisain siya. Bumaba si Elliot sa kanyang makintam Lamborghini Aventador SVJ, ang bagong sasakyang bili niya matapos masira ang paborito niyang sasakyan. Naisip niya dalawin si Juliet ngayong umaga bago siya magpuntang opisina. Di pa sumisikat ang araw. Mabilis siya naglakad tungo sa pintuan ng bahay nito. Pinindot ang doorbell at sumandal sa porch. Nasa kamay niyang malit na kahon. Agad binuksan ni Juliet pero bakat sa mukha nito ang pagkataranta, tila nagmamadali. Pumasok siya at nakita ang suitcase nito. Elliot, what are you doing here? I've got a flight to Japan in 2 hours. Nagtatakang tanong nito. Inayos ni Juliet ang suot na relo. Magulong nakatali ang buhok at may ilang hiblang nahulog sa mukha. Pawisan ang noo habang kinukuha ang phone, iPad at passport sa lamesa. I know. I'm sorry for dropping by so early. Elliot said softly, holding up the gift. I just wanted to talk to you for a minute. It won't take long, I promise. Bumuntong hininga to at sumulyap sa relo. Okay, bilisan lang natin ha bago ako malate sa airport. Arapan silang umupo. Inabot niyang hawak na regalo. Maagap tong kinuha ni Juliet. It's nothing extravagant. It's just something I wanted to give you before everything changes. Siwalat niya tinaplos ang buhok. Nakataas ang kili nitong binuksan ng kahon. Para saan ba to, Elliot? I owe you an apology. About the secretary I helped during the gala. It wasn't anything, I swear. I know it might have seemed... Elliot. Putol nito. Wala akong pakialam tungkol sa secretary mo. It does not matter to me. Makirot ang salita nito gaya ng inaasahan niya. Lumunok siya bago magsalita. Right, well, I wanted to tell you that if we get the opportunity, I'll publicly announce the cancellation of our engagement. It's time we both move on. Lumambot ang ekspresyon nito, lumitaw ang maliit ng ngiti sa labi. Talaga? Hindi ba ako nabibingi? Seryoso ka ipapakancel mo ng engagement? Gumaan ang loob niya nang biglang naglaho ang bigat ng pinsala na engagement na matagal niyang pinapasan. Ayokong isipin mong masama akong tao. I've talked to Magnus about all of this. I've tried to make him see reason, to convince him about my real feelings for you. Tumahimik saglit, saka pinatuloy. Kahit magkasiraan kami ni Magnus, I'll try my best to convince him about his true feelings with you. Matagal kong alam na may gusto rin siya sa'yo. I'm also your friend. I'll help and support you whatever happens. Juliet nodded, her eyes flickering with understanding. Thank you for that. It means something. Natahimik sila ng ilang sandali. Maya-maya kumislap ang mata ni Juliet nang may kuryosidad habang pinalitan ng kanilang usapan. So, how about your secretary? Do you find her beautiful? Namula ang kanyang mukha. I don't really... Juliet smirked, her eyes narrowing mischievously.
You're flustered, Elliot. That's new. Nailinis niyang lalamunan. Sinubukan ayusin ang sarili. She's, she's just my secretary, that's all. Lumaki ang ngiti ni Juliet. Umigting ang pagiging tuksuhin nito. Just your secretary, ha? What if you fall in love? I stammered, iniwas ang tingin sa dalaga. Okay lang yan, Elliot. Bakit naman ako may in love sa kanya? Hindi naman siya maganda. Mabilis niyang tanggi. Talaga? What a lie! Naiinis sa saan ni Juliet. Hinila ang luggage. Sinundan niya to palabas. Stop thinking unnecessary things. Walang namamagitan sa amin ng sekretary ko. Saad niya bago ito nilayasan. Bumalik siya na sasakyan. Pinaandar at wala lang nagmamaneho tungo sa kanyang office. Wala sa isip ang trabaho kundi ang nakangiting mukha ni Rose. What if you fall in love? Pabalik-balik umekong salitang binitawan ni Juliet. She was joking, right? Hindi niya kailangan makinig dito. Nasa kwarto niya si Rose. Di siya pumasok sa trabaho dahil may meeting si Rainier kay Elliot. Sapat nang si Rosario makahuli sa kanya. Ayaw niyang gawing komplikado lahat. Mas malala kapag si Rainier mauuwi sa lahat ng pinaghirapan niya. Tumatambay siya sa kwarto, nanonood ng romantic comedy film sa Netflix. Mag-isa siya sa bahay dahil may pasok si Tia. Timing umuulan ngayon, kaya masarap gumulong-gulong sa malambot na kama na walang ginagawa habang kumakain ng junk foods. Nagdahilan siya kay Elliot na may diarrhea siya dahil sa kinaing lobster kagabi. Pinadala kasi sa kanya yun eh. Siya rin nakiusap na wag iwan ng pagkain. First time in her life makatikim ng ganun kasarap na putahe. Deserve ni serious at kudos sa mga chef. Sapat sanang dahilan yon para pumayag ang boss niya. Mag-enjoy muna siya sa life niya habang nagdi-disguise siya. Gandang-ganda siya sa kissing scene na maalala ang mukha ng dalawang bruha. Grabe, kung di lang siya nagpapanggap, gaganti sana siya. Tapunan ba siya ng tubig sa mukha? My brother deserves someone who actually cares about him. Singhal ni Euphemia sa tono nito, ang contempt ng pinagkrus nito ang braso. Katabi nito si Shara na kanina lang binati siya ng pagmumura. Nakakalason bawat tingin sa kanya. Akala mo ba di namin alam ang ginagawa mo? Trying to act all innocent, like you're just his secretary. We all know the truth, Rose. You've wormed your way into his life, hoping for a piece of what he's got. Kalahating totoo, kalahating hindi. Napatiimbag kang siya at pilit pinakalmang sarili. Iba talaga mag-isip ang taga-alta sosyedad. Iniisipan siya na masama na wala namang ginagawa. Out ako sa personal life ng boss ko. Sekretary ako at labas na ako kay Sir Elliot. Ano mang ginagawa niya, maliban sa trabaho? Hoy, wag nga kayong marites. Rason niya pero lalo niyang pinaigting ang inis sa dalawa. Ginulos siya ni Shara sa nanunodyong halakhak nito. Oh, please. Do you think we're stupid? You think you can just walk away and leave him vulnerable to your little tricks? I know what you're up to, Rose, and I'm not letting it happen. Gusto niyang sagutin to straight English, pero wag na. Baka mahalatang mayaman siya. Napaka-irrelevant naman ang iniisip niyo. Aminin niyo, obsessed lang po kayo sa kanya at alam niyo, hindi po yun healthy. The constant stalking, these little games, it's not going to win you his heart. Bigla siya naging proud sa English niya sa dulo. Kaso nalimutan niya magiging reaksyon ni Shara. Huli niyang nalaman, hawak nitong isang basong tubig at walang alinlangan, tinapon sa mukha niya. Out of shock, nagising siya sa realidad. Sumabay ang pagtiri ng ringtone niya. Nataranta siyang bumangon at halos madapa nang bumaba sa kama para kunin ang cellphone na nakapatong sa cabinet. Pangalan ni Elliot ang nasa screen. Malamang tapos ng meeting nito, pero 3:00 pa lang ng hapon. Hello, sir? Where are you now? Tugon ang baritonong boses sa kabilang linya. Sa bahay po. Bakit po, sir? Come here immediately to my office. I have something urgent. Utos nito sa mga otoridad na boses. Nanginginig ang paa niya. Kung di niya to susundin, malamang sa kangkuhan ang aabutin niya. Sinalubong niya ang kilay. Di ba may meeting po kayo? We're done. Mr. Gonzalez already left an hour ago. Kung ganon, safe. Pwede siyang makapunta doon. Ah, okay po. Darating agad ako. Aniya at pinatay ang tablet. How are you? Wala ka na bang diarrhea? O sisa nito. Bigla siyang kinilig. I will not let you eat that lobster next time. Nakakaloka siyang umisi. Naniwala kasi to sa white lies niya. Wala na po. Ininuman ko ng gamot. Lihim siyang napahagikik.
Nagliliparan ng butterfly sa tiyan. Hindi mapakaling pinagpapadyak ang paa. Good, pumunta ka kagad dito. Sabi nito at ibinaba ang phone. Tinutop niya ang umiinit na mukha. Bakit kakaiba ang pakiramdam niya? Kinikilig sa pagiging concern nito. Eh di ba boss, employee lang ang turingan nila? Tsaka di siya pwedeng ma-inlove dahil wala to sa pinag-usapan nila ni Juliet. She must seduce him and break his heart. Pero deserve pa nitong masaktan? Ang akala niyang malamig na boss, sobrang init ang turing sa kanya. Kailanman hindi naging arogante. Kung makikilala ng iba si Elliot, masasabi niyang sweet, gentle at caring ito. Hindi siya nagsayang ng oras. Agad siyang nagbihis at pinuntahan ng opisina. Dumiretso agad siya sa office ni Elliot. Yon ang sinabi, kaya yon ang dapat niyang sundin. Marahan niyang pinihit ang pinto. Bumungad sa katahimikan at mga regalo na nakapatong sa lamesa. Naalala niya ang mga regalo kasi siya ang bumalot noon. Maigi niyang pinili ang silver wrapper at pink ribbon. Ibibigay kasi kay Juliet. Ito ba ang dahilan kaya pinatawag siya? Wow! Nagkamali siyang sabihin na hindi arrogante si Elliot. Di nito nagustuhan ang inihanda niyang regalo. Napako siya sa pintuan kaya tinawag siya ni Elliot. Nakatayo sa bintana habang nakapamulsa. Nakita niyang mataman siya nitong pinagmamastan. What are you still doing here? I said come in. Tawag ulit nito. Hindi pala siya umusad. Kumistot siya at mabilis sumakbang tungo sa lamesa kung saan nakapatong ang mga regalo. Sir, ito ba yung sinasabi niyong urgent? Tanong niya na nakatitig sa mga regalo. Take them all. I'm gifting it to you. Bulong ni Elliot sa tenga niya. Hindi niya namalayan humakbang ito papalapit sa kanya. Tumalon siya sa gulat at inilayo ang sarili sa boss bago pa siya makagawa ng pagkakamali. Para sa akin lahat ng to? Di ba kay Miss Juliet naman to? Kayo naman sir, wag kayong magbiro ng ganyan. Saad niyang kunwari natatawa pero para siyang matutunaw sa mga titig nito. Bakit hindi maalis ni Elliot? Tila lalamunin siya nito ng buo. Hindi ako nagbibiro. Para sa iyo talaga lahat ng yan. Tsaka naibigay ko na kay Juliet ang regalo ko. Wika nito na may mapaglarong ngiti sa labi. Lumapit ako sa kanya. What's happening? Siya ang layo ng layo. Ito naman ang lapit ng lapit. Seryoso po kayo, sir? Giit niya. Hindi pa rin makapaniwala. Kamukha ko ba si Joker? O mukha ba akong scammer? Kaya ayaw mo akong paniwalaan? Sarkasikong saan nito at saka napabaga sa hangin. Wala. Wala akong sinabing ganun. Salamat po, sir, ha? Lumapit siya sa mga regalo para akayin to at makatakas sa mga mata ng boss niya.